Amen po? Mga kapatid, since our gospel today is a little bit longer than expected, absent muna si Brother Ray sa kanyang sharing ngayon. So, tayo po ay mag-concentrate sa ating gospel ngayon because it calls for discipleship. So, hindi lang para sa akin ito, kundi para sa ating lahat. Members, choir members. Ano po? So, brothers and sisters, if someone will give you gold or money, siguro $3 million, no? How do you feel? Happy? Blessed? No? If someone will give you mansion o gold na baboy, are you happy? Ha? More blessed? Ano po? Palakpakan natin ang Panginoon. Well, those feelings, brothers and sisters, are natural feeling. Amen? Amen. So, syempre, lahat po tayo ay magagalak pag tayo po ay binibigyan ng biyaya. Amen po? Amen. But in today's gospel, brothers and sisters, which is the Sermon in the Mount, Jesus offers a radically different view of true happiness and blessedness. Here, Jesus provides a list of attitude, pag-uugali, amen, that will bring us happiness and blessedness. And this list, brothers and sisters, has nothing to do with material goods, nothing to do with wealth, nothing to do with prestige, and nothing to do with power. Amen? Amen. This one, brothers and sisters, it focuses on our response to God's love and our love of neighbor. Amen? It teaches us that true happiness and blessedness is found not here on earth, but the reward of eternal life together with our Lord in heaven. Amen. Matthew 5, verse 12. Amen po? So, brothers and sisters, do you want to have a true happiness and blessedness? Amen. Yes. Okay? Tingnan nga ang katabi kung blessed na blessed yan, mga kapatid. Bless na bless. O, siyempre, ang anak ni Yahweh Shaddai ay puro blessed. Amen po? So today, let's try to learn about the Beatitudes, which is the keys to true happiness and blessedness. Okay? So Matthew 5, verse 3 says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." Mga kapatid, medyo mahaba, so himay-himayin po natin ang bawat Beatitudes na ito. Amen po? So listen, because all of you are all disciples. Amen po? Amen. So ang ibig sabihin, mga kapatid, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Brothers and sisters, people who are poor in spirit are those who recognizes their need for God, or recognizing that everything good in our nature comes from God, and anything worthy of praise comes from God alone. Amen? Amen. Being poor in spirit pertains to people who are detached from wealth but attached to God.
Amen po? These people see wealth or money as merely a means to the end of loving God. Amen? Ang yaman nila ay ginagamit hindi lang para sa kanilang pansariling kapakanan, kundi para sa nangangailangan. So poor in spirit here, mga kapatid, ay hindi po pobre. No? Marunong lang siyang mag-share. Amen po? Amen. They do not sin in order to acquire wealth. No? Ibig sabihin, hindi sila nagkakasala na yumayaman. No? Hindi sila nagnanakaw sa kanilang yaman. Amen po? An example of this, brothers and sisters in the Bible, or not in the Bible, is Saint Francis of Assisi. Di po ba iniwan ang kanyang kayamanan to serve God, that he almost been, what's that with his parents? Tinakwil siya, halos itakwil siya. But he did not, turn his way to God. Amen po? Another one is Sister Teresa or Saint Teresa of Calcutta. She was born with a wealthy family, but she chooses to serve by even begging on the street just to feed the poor children of India. And the bonus, brothers and sisters here, is that both of them became saints. Amen? So, simple lang ang ibig sabihin ng poor in spirit, mga kapatid. Diba? So, talino, yaman, popularity, whatever, is nothing compared to a person who knows how to help the poor. Amen po? Amen. So next, to be blessed and happy, Matthew 5 verse 4 says, "Blessed are they who mourn, for they will be comforted." Amen po? That's chapter 5 verse 4. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Mapalad ang mga nahahapis o nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Brothers and sisters, do you mourn when someone dies in the family? Nagdadalamhati po ba tayo pag may namamatay sa ating pamilya? O baka naman nagdadalamhati tayo dahil si kuting o yung pusa o yung aso ay namatay. Di po ba? Nagdadalamhati ba tayo dahil yung ibinigay na bahay sa iyo ay nasunog? Kung minsan, nagdadalamhati tayo dahil yung ating mga kayamanan ay nawawala. But in this verse, brothers and sisters, those people here are blessed by God because they mourn for their sins. They acknowledge their sins committed and felt sorry for it. Amen? Example, children who are hard-headed, children who are in drugs, children who are not listening to their parents. Tingnan ninyo kung gaano kami miserable ang buhay ng isang magulang kapag ang mga anak ay mga suwain. But then, the moment they realize their mistakes, they go back to their parents and ask forgiveness, ask sorry for their sins committed. Not only to their parents, but to God. Amen po? One good example in the Bible, brothers and sisters,
is the story of the prodigal son. Who is the prodigal son here? That he took or asked all his assets or all his mana from his father? No? Siguro yung prodigal son na yun nandito sa Norfolk. No? Tapos, lumaya sa Norfolk, nagpunta sa California o nagpunta sa Europe kasi maraming pera. Ibinigay lahat sa kanyang mahal na anak, ang lahat ng kayamanan. At doon nagpakasasa, inom, babae, lasing. Lahat-lahat. But then when he realized, nang dami palang pagkain dito sa Virginia Beach, dito sa Norfolk, yung tatay niya, ang daming dilis, no? Bumalik sa tatay at humingi ng tawa. Actually, brothers and sisters, this is God, you know? When you realize something, when you mourn for your sins, nagsisisi ka, di po ba? Sa ating gawain, ano ba yung ginagawa natin kung minsan? Di ba pinagsisisihan din natin? Amen. Another person in the Bible is Peter. Peter denied Jesus 3 times. And what happened? Nagdalamhati po siya. Naisip niya mali yung kanyang ginagawa. My Lord and my God, forgive me. Pero alam ni Jesus, ang puso ni Peter ay pusong mapagsisi. That's why we have the St. Peter's of Basilica in Rome. Amen po? Sino pa ba yung nasa ano? Even Jacob. Jacob niluko ang sariling kapatid dahil sa mana. No? Pero nagkaluko-luko ang buhay. Yung mahal niyang babae, hindi ibinigay kaagad ng kanyang, yung may-ari ng may anak. No, di ba? Inasawa muna yung hindi niya mahal. And yet, it bothers his conscience. And promise himself, when I go back, I need to ask forgiveness to my brother Esau sa kanyang panluloko. Amen po? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kung minsan tayo ay ganyan, mga kapatid, di po ba? Alam na nating masama yung ating mga ginagawa, nangangatwiran pa tayo. Amen po? Buking na kung minsan, nagtututuro pa. Di ba? Totoo hindi. Amen? Okay. Brothers and sisters, your mourning for your sins is the freedom of sins. Why? Because the burden of guilt is taken out from our heart, from our conscience. Amen? We need to confess everything to Jesus, you know? And always remember that our comforter and counselor is the Holy Spirit. Di ba pag nagkakasala ka, tapos binabagabag ka ng iyong konsensya, udyok po yan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen po? So, kailangan natin ng contrite heart. Ano ba yung contrite heart? Mapagsising puso. No? Mourning for our sins is a blessing and gives us happiness, brothers and sisters, because we have the desire to do what is right. Amen po? So let's give a big round of applause to our young pastor. Next, Matthew 5, verse 5 says, "Blessed are the meek and humble, for they will inherit the land." Mapalad
ang mga maaamo at mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa at tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Amen? Brothers and sisters, meekness is someone who is humble, no? Teachable, and patient under suffering. Anong ibig sabihin? Mapagpakumbaba, madali siyang turuan, madaling makinig, pasensyosa. Amen po. Lahat po ito kailangan natin sa paglilingkod. They remain calm and subdued even when provoked. Kahit na pinagsasabihan ang ng hindi mabuti, kahit sinisisiraan dyan, amen? No? Kahit nayurakan ang pagkatao, they remain calm. Mahinahon, mabanayad, hindi naninigaw, at hindi nanglalait ng kapwa. They have this self-control at walang kahambugan sa sarili, and they easily forgive people who wrong them. Amen po? Amen. So the meek and humble people, brothers and sisters, though they are quiet and calm, they know also what is false humility. False humility. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Kasi po kung minsan may mga tao, kung magsasalita, napakagaan, napakamalumanay, pero deep inside their heart are all dirty linens. Deep inside their heart, lahat ay mga hinanakit. Marumi ang puso. No? Ang laman ay puro paghihimagsik. Sa ating mundong ginagalawan ngayon, mga kapatid, mapagpakumbaba ba ang taong hindi sumusunod sa namumuno? Hindi. Mapagpakumbaba ba yung puso na laging may tampo, laging galit? Nangyayari sa ating mundo ngayon, mga kapatid. At dito sa ating gawain, mga kapatid, sad to say, pero maraming hindi nakakasunod sa salitang pagpapakumbaba. Kung minsan, nagkakamali na tayo, nagkakamali na yung isang tao, ang gagawin, kakampihan pa, susulsulan kung minsan, aayunan kung minsan. Hambul bang matatawag ang nagsasabing matalino siya? Hambul bang matatawag yung nagsasabing alam niya lahat ang nasa Biblia, mga kapatid? Ang uso kasi ngayon, mga kapatid, ay pataasan. Pataasan ng talino, pataasan, payamanan, no? Kasi ito yung best na nakikita ng mundo ngayon. Pataasan ng ere. Pero mga kapatid, ang tunay na magaling, ang tunay na mapagpakumbaba ay yung taong nakakaalam sa kanyang sarili. Amen po? Amen. Ang taong matalino, lagi pong sasabihin ngayon, ay ang taong mapagpakumbaba. Amen po? Amen. Nawa, mga kapatid, 2026 na po.
Alisin po natin yung pagkabahagi-bahagi. Tayo po ay tinuringang kawangis ni Kristo. Pero kung minsan, sad to say, lahat ay ipinaglalandakan ang kanilang mga kagalingan. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay kailangan nakikita at ipinagmamalaki. Ang kawangis ng Diyos, mga kapatid, ay tahimik na gumagawa ng may kahinahunan sa kanyang sarili. Tahimik na gumagawa ng kabutihan para sa ibang tao. Sasabihin natin, nasa atin ang Holy Spirit, pero hindi naman nakikita sa ating mga gawa. Ano yun? Baka masamang espiritu ang nakalbalot sa ating mga sarili ngayon, sa ating mga puso. Mga kapatid, naririto po tayo upang makinig. Lahat po tayo, hindi lang iisa. Lahat po tayo ay tatamaan sa ganitong salita ng Panginoon. Lahat tayo ay kailangang magkaroon ng ugaling mapagpakumbaba. Mga kapatid, sabihin ba natin, oh, magaling akong choir, magaling akong preacher, magaling akong magbigay. Lahat na po, lahat sinabi ng magaling. Pero anong klaseng kagalingan kung for show lamang, mga kapatid? Pakitang tao ang ginagawa natin na pagbibigay, paggaling, pagyaman, lahat na lang ay nakalagay sa social media. Mga kapatid, dito po sa puso, check our interaction with others. Amen? Kasi kapag inilipad ka na ng iyong masyadong kahanginan, hindi mo namamalayan ay hambog ka na pala. Amen po? Palakpakan natin siya. The very good example, look at the life of Jesus, brothers and sisters. He's the best example of a good son to his father. Amen? He is humble, loving, compassionate, and truthful even when he was nailed on the cross and died. Amen po? Amen. Sana siya pinatay na, tinapak-tapakan, binigyan ng koronang tinik, dinuraan, lahat na po ng kasamaan ginawa sa kanya. But he remained humble. He remained calm. Hindi man lang nagsalita. Ang sinabi lang, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen po? Amen. Tayo ba? Magagawa kaya natin ito, mga kapatid? Nagtatanong lang. Kasi siguro hindi ko rin kayang mapako sa krus. Sino po ba ang gustong mapako sa krus, mga kapatid? Amen? O tingnan nga ang katabi kung humble yan, mga kapatid. Pag hindi, alam na ninyo ang dahilan. Amen po? Palakpakan natin si Yahweh also. Matthew 5 verse 6 says, Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. That's Matthew 5 verse 6. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? This
This means that a continuous desire of righteousness, justice, and moral perfection will lead us to holiness, happiness, and blessedness that is pleasing to God. They are the ones who seek God's kingdom and His righteousness before and above everything else. They are called blessed because he or she experience a satisfied heart and can say, "It is well with my soul." Brothers and sisters, righteousness in our gospel today speaks for right relationship with God and with other people. And the right standing with God is His gift of salvation given through faith in Jesus Christ to those who believe in Him. What is the good example here, brothers and sisters? The good example here is the woman in the well. Sino po ang nakakaalam ng istorya ng woman of the well? When Jesus told him, "If you can only drink the water that I will give you, you will never be thirsty again." She was amazed. And yet, she believed. Brothers and sisters, what Jesus meant here, the water here, is the Word of God. Amen? Amen. The water here is the Word of God. And when the woman received it, it became a fresh bubbling spring within her, giving that woman an eternal life. Siya yung babaeng nagkaroon ng maraming relasyon, no? Ng maraming mga asawa. But then, nung marinig ang salita ng Diyos, itinama ang sarili sa tamang landas. Amen po? Kung minsan, sasabihin natin prostitute, pero kung minsan, mas madali pang makapasok ang taong nagkakamali, ang taong sinasabi mong prostitute, kaysa taong laging nasa loob ng simbahan, laging nasa loob ng mga kung ano-anong mga misyon, pero wala namang silbi. Kaya ito po ang isang napakagandang ehemplo, ang babaeng nagkaroon nga ng maraming kabit, pero naging matuwid sa mata ng ating Diyos na buhay. Amen po? Brothers and sisters, our Lord God Jesus is a good and loving, forgiving God. Amen? Kaya kapag matuwid ang isang tao, pauulanan niya ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya galing sa ating Diyos na buhay. Ano po? Malakas na palakpak pa rin sa ating Yahweh El Shaddai. Nasa number 5 na tayo. Matthew 5:7 says, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." No? Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Amen. Brothers and sisters, this beatitude means that those who show compassion, forgiveness, and grace to others will in turn receive mercy from God and others also. Reflecting a core principle of God's own character and a key aspect of living in His kingdom. Mercy here, brothers and sisters, is an action, gawa, no? It's not just a feeling, but
showing compassion, forgiveness, and kindness even when it is difficult or undeserved. Maawa ka pa rin kahit hindi niya deserve. No? Still, you have to understand, even she doesn't deserve. No? Why, brothers and sisters? Because by extending mercy, people become receptive of receiving God's own mercy, grace, and forgiveness. So, ang Diyos, kapag ginagawa mo ito sa iyong kapwa, kahit hindi niya deserve, ang Diyos ay patatawarin ka. Ang Diyos ay maawain, maaawa din siya sa iyo. Ang Diyos ang siyang nagbibigay din ng grasya sa iyo. Amen po? Palakpakan natin ang ating. Another thing, brothers and sisters, is this, that merciful people reflect the heart of God. The heart of God. Who is merciful, not only you and me, but for all of us. Sinasalamin mo ang puso ng ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Being merciful also highlights a vital trait for those who belong to God's kingdom. Showing compassion to the weak, the needy, and even the sinful one. What is the good example here, brothers and sisters? The Good Samaritan, if you remember. Why? Because in this parable, he was the one who helped the wounded person almost dying on the road. Remember, a priest passed by, but he ignored it. And then a Levite passed by, he ignored it. Pero yung Good Samaritan, who is dayuhan, no? He is an alien. Remember, those Levites and the priests are Jews, just like Jesus. But they ignored this man. And the Good Samaritan even put this man, who almost died in the road, to an inn, na pinag-hotel pa, you know? Binayaran pa ang hotel. At sabi niya sa may-ari ng hotel, kung kulang pa yung aking ibinayad, babalik ako at babayaran ko lang. Amen. That is the good neighbor. Amen po? Tayo, yung good neighbor natin, nandun sa ikabilang ibayo. Amen? Yung kabilang ibayo, naku po, yun, ang pinupuntahan mo. Kung saan-saan ka nagpupunta. Dala-dala mo yung regalo sa ibayo. Pero yung kapitbahay mo, hindi mo man lang mabigyan ng isang candy. Amen po? Totoo, hindi? Totoo yan. Kayo na may mga anak na maliliit pa, kung marunong kayong magmalasakit at nakikita ito ng inyong mga anak, lalaki sila na magiging maawain din sa kanilang kapwa. Amen? So let's give a big round of applause to our Yahweh. Lapit pa tayo. Matthew 5 verse 8 says, "Blessed are the clean of heart, for they will see God." Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Brothers and sisters, a clean heart is having an inner purity, sincere intentions, and a mind free of malice, hypocrisy, and hidden agendas. It signifies a life of integrity that is focused on kindness,
truth and devotion, often associated with spiritual renewal, repentance, and overcoming selfish desire. Bakit sinasabing clean of heart can see God? Sino bang nakakita na ng Diyos? Nakita na ba natin ang Diyos? Baka, pag nakita natin ang Diyos, baka tayo po ay mamamatay kasi nag-aapoy po yun. Amen? But why is it that a person with a clean heart can see God? Because this beatitude highlights that a heart aligned with God's righteousness enables believers, those who have faith, to see Him in their daily lives. So ang puso ng taong ganito ay hindi lang malinis sa labas, kundi malinis hanggang kaloob-looban, hinubo sa grasya ng Diyos. Amen po? Alam niyo po, hanggang sa unang beatitude, which is, blessed are the poor in spirit, mga aba na inaasahan ay ang Panginoon, you are a pure heart. Blessed are they who mourn, yung nagdadalamhati sa kasalanan, you are a pure heart. Blessed are the meek and humble, leads to a pure heart, brothers and sisters. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they will be satisfied. Everything leads to a pure heart. Blessed are the merciful, mga maawain. Yan po ay pure heart. Lahat ng ito, mga kapatid, ay katangian ng mayroong malinis na puso. Amen po? Kaya bilang mga disciples ni Yahweh El Shaddai, inuulit ko ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, nawa ay tularan natin ang mga katangian na ito upang karapat-dapat na maglingkod sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Alisin natin ang mga sagabal, yung mga hindrances sa paglilingkod, lalo na yung mapagmataas, mapanghusga, mapanira, madaldal, palaaway, gusto laging tama, gusto laging magaling o matalino, o di kaya'y laging nangunguna. But remember this, brothers and sisters, cleanliness of heart make our visions clear that Jesus is with us. Amen po, mga kapatid. Hindi po ako galit. Amen po. Sabi nga, kapag ang puso natin daw ay masakit, kapag ang puso natin ay may dinaramdam, lalo na rin ako kay Brother Marlon. We, brothers and sisters, kapag ang puso natin ay maraming hinanakit, what we need is the Word of God to heal. Amen po? Amen. Alam niyo po, marami sa atin nasasaktan sa gawain. Marami sa atin hindi wasto ang mga ginagawa. But we should change our heart ngayon, mga kapatid. You know, para yung biyaya ng Diyos ay dadaloy tuloy-tuloy sa ating buhay. Amen po? Kailangan magkaroon tayo ng dalisay na puso. Tayo nga po ay tumindig at tayo po ay habang may umaawit ay magyakapan po tayo. At holding hands, you know, yakapan po. Diyan lang po kayo at mayroon lang po akong kanta na i-request para sa ating lahat. At lahat po tayo ay maghawakan ng kamay at taos-pusong makinig sa mensahe ng ating awiting ito para sa atin at para sa ating Panginoon.
linisin ang ating mga puso. Hindi para sa atin, kundi para sa ating mga Dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Lahat po tayo isa-isang magyakapan, mga kapatid. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Yakapan po. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Mga kapatid, kailangan natin ang dalisay na puso para sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ang pinaka-limithi ng bawat isa, ang magkaroon tayo ng dalisay na puso. Okay, let's continue, brothers and sisters. Lahat po tayo ay magsimpuna. May dalawa pa po. Yeah. Brothers and sisters, to be happy and blessed, Matthew 5 verse 9 says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagsusundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Brothers and sisters, a peacemaker is someone who models Jesus' confidence and kindness in the face of conflict. It invites people to love
allow love of Jesus to guide conflict toward healthy resolution. Peacemaker, lead the way with humility and empathy. Ibig sabihin, kahit nasa gitna ng kaguluhan or conflict, ay kayang-kayang ayusin ang gusot na nangyayari na may kababaang loob at may kakayahang umintindi sa nararamdaman ng isang taong sangkot sa gulo. So empathy here, brothers and sisters, is the ability to understand the feeling of others. Kung sige-sige lang, hindi nakikinig. Hindi nakikinig sa nararamdaman ng bawat isa. Walang empathy yun. Kasi walang pakiramdam. Amen po? Brothers and sisters, I'm gonna tell you again, Jesus is the very good example who promotes peace to all. Every Mass, we always hear this. Peace I give you, my peace I give to you. Mga kapatid, kung palaaway ba, palasagot, may kapayapaan ba sa buhay natin? Nagtatanong lang po. Kung minsan ang tao ay lapitin ng kaguluhan dahil sa kanyang makating dila, dahil sa masamang bunganga, no? Kahit hindi dapat sabihin, ikinukwento o ginagawang issue. Di po ba? Parang na magkakasakit pag walang tinitira. Parang nagkakasakit kung walang sinisirang buhay ng may buhay. Kung minsan, we have to tame our tongue. Ano ba yung tame? Pigilin. Lalo na kapag nakakasakit tayo ng ibang tao. Amen. Yung iba naman, alam na nilang mali, inaayunan pa, di ba? Ginagatungan pa, no? Kakampihan pa. Di po ba? In our family, brothers and sisters, when everyone is fighting and disrespecting their parents, do you think we have peace? What about parents who shout at their children? Do we have peace? No. Husband and wife fighting each other. Do they have peace? Yes. No. lahat ay nagising kay Brother Marlon. May peace ba? May peace kung minsan pag tapos ng away, nagkasundo, di ba? But it's not a good idea for a husband and wife to just keep fighting and fighting. Amen? Yung mga taong nasa kapangyarihan, no? Mayaman na. Dami ng pera. No? Pero nagtatago. May peace ba yun? Wala. You know, brothers and sisters, yung mga posisyon natin, no? Yung mga popularidad, mga actors, ang daming actors, no? Pero, nakakulong naman. Diba? Is there peace on that? No. Wala po. Ang daming yaman, no? Nasa antas, no? Nasa mataas. Kilalang kilala. Pero sangkatutak ang kaso, may peace pa po yan. Hindi po. Dito sa gawain ulit, bilang mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, may kapayapaan ba tayo kung tayo ay nag-aaway-away? Kung tayo ay nagsisiraan? Kung tayo ay magkampi-kampihan? Nawa, mga kapatid, marunong tayong ipagtanggol
tama para sa gawain ng Diyos. Amen. Kung minsan kasi, nakukuha tayo ng hiya. Alam na nating mali yung ginagawa ng isa, dahil kung minsan, para tayong nasa gobyerno, may mga suhol-suhol. Diba? Nakikita ko yan sa ibang gawain. No? May pariga-regalo kung minsan. No? Kung minsan nakakalimutan natin na ituwid yung tama para magkaroon ng peace. Amen po? Kung minsan, oo, alam natin, gumagawa siya ng tama sa iyo, gumagawa siya ng kabutihan sa iyo, pero taliwas yung ginagawa sa gawain, marunong po tayong ituwid siya. Kasi kung mali, hindi po kaaya-aya sa ating Diyos. Amen po? Amen. Pag may gulo, mga kapatid, allow Jesus to guide us with His love, mercy, and compassion. Be a peacemaker, not a troublemaker. Ito ay mahalaga sa ating lahat na naglilingkod to avoid yung pagkabahagi ng ating gawain. Amen. Amen po? Para tayo ay blessed na blessed. Amen po? Last but not the least, to be blessed and happy, Matthew 5 verse 10 says, "Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Pinagpala ang mga inaapi ng dahil sa katuwiran, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Mga kapatid, anumang pagsubok ang dumating sa atin, mga paninira, mga pang-aapi, no? Pang-aalipusta, pagbibintang ng hindi tama, do not worry, sabi ni Lord. Be happy, be blessed, dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi tayo pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? O, sabihin ko po ulit, sa mga councils, no? Lalo na yung coordinator natin, yung assistant coordinator, no? Mga choir members, kahit sa mga kamanggagawa ko rito, alam ko po, nakakaranas kayo lahat ng pambabatikos sa gawain. Pero tandaan ito, you are imitating Jesus in your life. Amen po? Kaya kung tayo ay nasasaktan, we must go on. Amen. Iiyak ka man, we must go on. Maisnong man, we must go on. No? Isipin po natin na si Jesus ay hindi lang sinaktan, hindi lang ipinako sa krus, hindi lang inapakapakan, hindi lang dinuraan. Diba? Pinatay pa. Di po ba? Dahil siya ay sumunod sa katuwiran, sumunod sa kanyang Ama, hindi lang para sa kanyang Ama, kundi sa ating kaligtasan. Amen po? So, tingnan nga ulit ang iyong katabi kung ano po yan? Matuwid ba yan sa katuwiran, mga kapatid? O, tingnan. Tingnan ninyo. Eye to eye. No? Kung hindi pa, mga kapatid, this is what I'm going to tell you. Kung hindi pa siya tunay na matuwid, never stop praying for that person. Amen po? Amen. Dahil may gantimpala tayo sa Panginoon. Alam nyo, lahat kayo, alam ko nakakarinig kayo ng hindi dapat. Nakakarinig kayo ng nakakasakit sa inyo. Katulad ko rin. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang takbuhan ko ay ang panalangin. We have the Psalm 91. We have the Chronicle.
Anong sabi sa kroniko? Kung ang kami lahat ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ka, talikdan ang aming kasamaan, diringgin ko kayo. Di ba sabi? Amen. Amen. So yun po ang dapat natin gawin. Amen? Amen. You know, the greatest persecutor of Jesus in the Bible is Saint Paul. Kilala niyo si Saint Paul? Persecutor ng Kristyanismo. Pinatay si Saint Stephen, the innocent saint. Pinersecute din si Jesus Christ. Pero, when he met Jesus on his way to Damascus, naghimala si Jesus sa kanya. And then, anong nangyari? Siya ay naging tagasunod ni Kristo. At ang bonus, kahit mamamatay tao siya, ang bonus, siya ay naging santo and one of the pillar of Christianity. Another example, brothers and sisters, is Saint Monica. Si Saint Monica may asawang hindi kalugod-lugod sa Diyos. May asawang lahat ng bisyo tulad ni Brother Marlon ay nandun. Babaero tulad ni Brother Marlon nandun na rin. No? It's just an example. No? At ang kanyang anak, konsumisyon din. Ang kanyang anak ay suwail na anak. Lahat ng bisyo na kay Saint Augustine. But you know, brothers and sisters, this is what Saint Monica did. If you heard the first formation that we have, anong sinabi doon ni Father Aris? Ang takbuhan ni Saint Monica ay ang Eucharistia. Maybe she goes to church every day, or every week, or every Sunday. Wala siyang ginawa kundi manalangin sa kanyang anak at sa kanyang asawa na nananakit. But ang akala niya, walang ginagawa ang Diyos. But in 30 years or more than 30 years, her prayers answered by God. Nagbago ang asawa, nagbago ang anak, at ang bonus, mga kapatid, naging santo si Monica, at ang anak ay naging santo rin. And you know, this is one of the best. If Jesus died in the lap of Mary, si Saint Monica po ay namatay sa kandungan ng kanyang anak. Amen. Isn't it a very beautiful story, brothers and sisters? So tayo po ay maglingkod kahit nasasaktan, kahit umiiyak sa sulok. Because we, kahit mahirap, kahit durugin tayo ng mga mabibigat na problema sa paglilingkod, always say, Lord, thank you for this privilege of serving you against all odds. It gives me courage and strength to serve and love you more. Yan po ang tunay na paglilingkod sa ating mahal na Diyos. Amen. Mahatma Gandhi says, I would like to close this one, brothers and sisters. Ano sabi ni Mahatma Gandhi? That the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Just like Jesus, brothers and sisters, He urges us to have courage, service, without expecting something. He needs us to have self-improvement, loving, meek and humble, caring, need peace, and seek for righteousness in the midst of trials and persecution, and a change of heart, not only for Him, but for people. Brothers and sisters, if we follow at least 80% or 90% of these beatitudes, of these attitudes that we learn today, our lives would be more pleasing,
happy and blessed with a reward of everlasting life in heaven with the Lord. Tunay nga na walang ibang nagbibigay sa atin. Wala nang ibang magbibigay ng blessedness and happiness kundi kay Jesus lamang. Amen po? And I hope today, brothers and sisters, these Beatitudes will give us a moral lesson as members and as disciples of God. Hope and pray that we become better disciples of God today and forever than yesterday. Amen po? Okay, let's all stand and sing. Wala nang iba for our meditations. Please. While members, Please, Lord.